ang rest back ni Kai Sotto kontra sa mapamisikal na import ng kalaban. At bad news para sa Gilas, makalaro kaya si Dwight sa OQT ng FIBA? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So Toyotsu Fighting Eagles versus Yokohama B-Core. May tuturing na rematch ito para sa dalawang kupunan with Kai Sotto sa Yokohama. But this time ay 2 games weekend ang magiging serya ng laro. Last month ay natambakan ng Eagles ang Yokohama sa kanilang naging solo game, kung saan ay lahat ng 4 na foreign players na mga ito ay nakapagtala ng double digit points. Pero ang bumaon ng husto dito sa Yokohama ay ang import na sina Umara atong si Aaron Henry na dating teammate ni Wemby sa France. Nagtala si Umara ng 18 points habang may 19 points naman si Henry. Naging epektibo ang tandem ng dalawa pagdating sa opensa ng Eagles. Naging main problem ng Yokohama sa naging labang nilang yon ay ang presensya ni Umara sa ilalim, kung saan ay natsyempo pa na off night si Kai at sobrang limitado pa nito sa laro. Kaya maliban sa pinupuntusan ay pinipisigal niya lang din ang ating pambato. Isa sa mga weaknesses ni Kai sa laro kapag napangunahan ng pagkadismaya. Pero may ilang mga scene dito sa laro na nagdomina sa ilalim ang ating pambato over sa mga imports na ito. Kaya ang best thing na may bibigay ni Kai sa magiging laro nila bukas ay ang proper na paggamit ng size nito upang makapagbigay ng matibay na depensa dito sa mga bigs ng Eagles. Maliban kay Umara ay problema din ng Yokohama ang Japan national team naturalized player na si Luke Evans. Naging mabisang kapalitan ni Umara si Evans sa laban na yon. Nakapag-produce ng mababang opensa at rebounding si Kai sa laban na ito. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinaka-legit na betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Scoring 7 points, 2 rebounds lang. Pero naging maganda naman ang numero nito sa depensa kung saan ay nakapagtala ito ng 3 blocks. Ito ang nagiging resulta kay Kai kapag bumababa ang mga minuto nito sa game at naipapasok na lang kapag hawak na ng mga opponent ang momentum ng game. Kaya sa rest back na ito ay malaking bagay si Kai para sa Yokohama kung magagamit ng maayos at hindi mawawala ang proper timing ng coaching staff. Kaya abangan natin bukas sa magiging laban ng Yokohama versus dito sa Toyotsu Fighting Eagles. Samantala, isang bad news para sa ating mga Gilas fans dahil na-injury ang isa sa ating mga key players na si Dwight Ramos. Ayon sa report ay nagtamo ng orbital floor fracture si Dwight sa naging laban nila kontra Utsunomiya Brex. Medyo seryoso ang injury na ito dahil nasa delikadong parte ito ng katawan, which is sa ulo, partikular na sa malapit sa ating mga mata. Kaya ang binabang findings ng team ni Dwight na Hokkaido ay out muna ang do-it-all guard indefinitely sa kanilang kupunan. Well, ang regular healing process time ng injury na ito ay umaabot ng 3 linggo. Depende sa naging injury. If ever, sigurado naman na magaling na si Dwight pagsampa ng July, kung saan ay kailangan talaga siya ng ating pambansang kupunan. Kaya tating suportahan si Dwight at ipagdasal para sa mabilisan nitong paggaling sa kanyang injury.